Dito tayo sa Imperial Japanese Camp during World War II. Nampuhan ng area na to. And then direct na tayo, no? Papakita ko sa inyo yung marker. Yan, may X. Yan yung X or cross. Tapos dito sa top may naka-engrave. Ayan. So nasa slope ito na bundok. Tapos yan dagat na dyan. Yan dagat yan. So sa front natin 135 degrees. Diretso na tayo sa mapping mga tets kasi medyo hapon na eh. So dito tayo sa bato na to, yung tinatayuan natin. So asimot tayo ng 135 degrees. 135. So tama yan sa flagpole base marker. Hindi yan siminto ha, kundi flagpole marker lang yan. So ang makita natin sa 135 degrees, makita natin itong flagpole base na flat yung sa itaas, tapos may elemental marker na wood element. Ayan. Tapos may hole dito. Ayan, parang heart. Tapos yan, may malalim na hole. Ibig sabihin may titirahin pa tayo doon sa dyan banda. So ngayon, yan yung fulcrum point natin. So yan, para siyang flagpole base. Yan, flagpole, no? Yan. Kung dito tayo tatayo sa flagpole base na to, makita natin dito yung lahat ng mga markers. Yan. Nasa sloping or slope na bundok ito. So direct to the point na tayo mga ka-hunters. Pagtatayo tayo dito, asimot tayo ng titira tayo ng 315 degrees. Tatama sa bato na yan. So kasi pag doon tayo tatayo, magkumpas tayo dito ng 135, tatama dyan, may wood element. Ayan yung wood element. Ayan. Slash na may heart shape. Yan. So ang sukat nito mula dyan sa fulcrum point natin, sukat tayo ng 9 feet. Dito yan, sa bato na yan. So ito yung enclosed marker. Ayan. So ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay rock enclosed marker or item undernet. Ayan yung marker na nagpahiwatig ng quick deposit. Letter C, may dot, tapos may 2 rays, no? Or setting sun with 2 rays. Ayan siya. Ayan, ginawang cutted eye pa nga eh. Letter C, may dot, kasi yung dalawang daliri. Tapos may dalawang setting sun, 2 rays. Yan. Tapos dito sa gilid, kita ko muna sa inyo na yung marker na nagpapawatig ng enclosed marker yan. Isa din yan. Pangalawa, may cross. Ayan siya. Cross yan. Tapos dito sa top niya, tapos dito sa gilid niya, ayan, pinabuntis. Parang simento pa nga yan eh. Oh, nakadikit. Parang simento. Tapos dito may mga ukit pa. Yan yung ukit. So ngayon, papakita ko sa inyo muna yung mga coordinate marker. Tira tayo ngayon ng 270. Samahan natin yung slash na yan, wood element. So tapos yung hugis niya, metal element, para sa letter C ba? Yan. May slash yan. Ito yung slash nya. May hole. Ito. Para ding letter C. Na may hole na dalawa kasi yung dalawang daliri. And then ito passage dito. Passage yan. Tapos dito sa gilid, ayan. Yan, napakagandang marker. Seta. Kanji seta. Ibig sabihin down.
Doon tayo. Tayo dito. Passageway ng 3 o'clock. Yung shadow natin dyan tatama sa bato na yan. Okay, intindihan. Ito mag-intersect yung dalawang marker. 135 may wood element. So sa west to 70 may slash dyan, and then hugis metal element. Dito siya. Sukat niya 9 feet mula papunta dito. And then kung dito tayo tatayo, no, ngayon is 90 degrees, may coordinate marker dyan. Ayan siya. Ito slash. Hindi yan natural mga katecha, talagang marker yan. Sinadya ng mga Imperial Japanese Army para gawing marker. Ayan. Hindi yan na-move kasi malaki yan eh. So nakalibing yung kalahati. So ngayon ulitin ko sa south, sa norte na, sa south naman papakita ko sa inyo. So tayo dito sa bato na to. So south 180 degrees due south, straight yan. Tatamaan natin yung bato na hugis fire element. Puntahan natin, ipapakita ko sa inyo. Ayan siya. Hindi yan magalaw mga ka-TH, talagang kasi malaki yan eh. May dipinsa pa yan dyan sa kilid oh. Ayan. May mga hole siya. Directional. May single dot. Ayan, may slash. Area na ito ay maraming mga markers. So, may mga target pa nga tayo dyan eh. Dyan banda oh. Dyan. May target pa tayo dyan. So confirm na natin na doon talaga yung target spot. Hindi natin tirahin ng araw, ano yan, gabi natin tirahin yan mga ka-DH para safety tayo. May foot marker pa nga din dito eh. Yan, foot marker. Paa ng bata. May letter C, may grab type. Letter C with dot, tapos grab type. Ayan, dot. Ito yung letter C. Yan, ibig sabihin madukot lang. Yung ano niya yan, yung hindi yung triangular hole pa nga dito eh. Ayan. So yung paano yan, papunta talaga yan doon. So ngayon ito na yung intersection sa lahat ng markers. Ang ganda yan, cross type. Ayan yung engrave na cross or X. So nagpapahiwatig na rocking close treasure. Ito yung sa gilid niya. Ito yan. Yan, tandaan niyo itong marker na ito mga ka-TH. Treasure under or treasure within. Crack na oh. Crack na. Crack na. Tirahin natin yan dito. Ito yung hukay. Ano yung mga uling lagi no? Grabe kaya eh. Hindi madali kaya gahe man. Sulit kayo makikip kakuha. Bakit? Ano ba siya nagtulog ano eh? Ito mo pala grabe.
Pakuan no, pakuan mang item no, pa diretso dito oh. Pakuan pa Undod eh. Ano ba? oh. Putunon lagi ni. Diri may entrance ni jud. Kay kung diri kas pikas mo kalot dira sa unahan, naanay di dakong bato dira sa pikas ba gilubong. Kuan. Diri may gianan jud ni. Nakawul mo gud. Grabing bato no, kuan ba? Isur under gyud ni sayot. Kaya gini. Si. Kaya kasi bangag. Pwede araw mo ni. Yung abang si Victor. Yung ano dali? Udah say kuan na to say san diretso yang kalot. Yung reading man. Alisod na way reading. Magkaganahan niya sa